Ay, magandang hapon. 5:47. Pag-usapan natin ngayon yung nag-uumpisa na ngayon na nagiging atraksyon na ng bayan. Itong boxing, Torre versus Baste. Ito po ang mangyayari. Tingnan natin mukhang magkatotoo. Kung magkatotoo man ito, maganda din ito para kay Torre kasi hahangaan siya ng tao, hindi siya umatras. Maganda rin ito kay Baste kasi hangaan din siya ng mga tao at hindi siya atras. At both sides favorable sa kanila ito. At least masisettle nilang kanilang mga grudges with each other. Si Baste, lagi niyang inaasar si Torre mula nung panahon na nandun siya kay si Torre sa Region 11, which is located in the capital of that region, found in Davao City. At matindi rin ang galit ni Baste kay Torre kasi si Torre ay nag-aresto sa kaibigan ni Baste na si Kibloy. At higit sa lahat, hindi niya mapatawad yung pag-aresto niya kay tatay niya, si Digong Duterte. So yan po yung mga kwento sa likod na yan kung bakit natuloy niya. At nung in-interview kasi si Basti ng kanyang mga staff sa kanyang Basti Duterte channel, ay sa tingin ko lang yun parang bigla nilang nasabi na hindi na control ang bunganga niya Kasi nagkwento siya tungkol kay Torre na ang bansag niya kay Torre, matapang ka lang dahil may pwesto ka. So ang ibig sabihin, Torre duwag. Kaya bigla siya, magkipagsutukan kayo ito sa akin. So tinik ni General Torre na hamon yun. Sige, kasa. Ito, maganda. So, magiging Pacquiao 2 fever ito. Makikita mo naman, at least diyan mo makikita mga Pilipino pagdating sa boxing, talaga hindi mo matatawaran ang tapang ng mga Pinoy sa boxing. Hindi na pinag-usapan niya kung mananalo o hindi. Pag pinag-usapan na matapang ka, lumalaban ka, di ba? So ito, ang tanong natin ngayon. Sabi ni Lacson, okay, total charity bout lang naman yan. Ang kikitain nila, sigurado marami manonood niyan. Ako mismo pupunta ko kung sa Araneta Coliseum, kung malapit lang yan, o kung saan ba, o sa Davao del Gagarmin, dun sa SM9, sa kay Kibuloy ng lugar. Total, malaki naman may gym doon. O di kaya kung sa casino, nag-alok si Lacson na may kaibigan siya na CEO ng casino at doon na lang. Bagay kung casino puro mga kwan ang mangyari niya manonood mga mayayaman, hindi na makapanood yung yung mga ultimo mas gusto mas excited mga pro DDS at anti DDS manonood mga yan. Naku, ang ganda na pakinggan niya. Sigurado yung Araneta, yung pinakamalaki doon sa arena mas malaki yung arena sa Iglesia ni Cristo na doon na lang mas sa Marilao ba yun? Sakop ng Marilao o sakop ng Bukawi? O, doon na lang sa arena ang labanan para punong-puno at 50,000 yun. Aba, marami pipila mga sasakyan dyan pag doon maglalaban. So, bibigyan natin sila ng dalawa ng kahit isang 2 buwang practice. So, ngayon, kung 2 buwan, July, so August, September. So, August saka September. At the end of September, away sila. So, ngayon, kung gusto talaga nila itaon para magiging Thrilla in Manila 2 yan, gawin nila sa October 1 ang away. Kasi noong October 1, 1975, lumaban si Muhammad Ali at si Joe Frazier sa Araneta Coliseum. At punong-puno yun, napanood ng lahat ng mga tao sa mundo. At natikio dyan, na technical knockout si Frazier kasi sumuko yung coach ni Frazier. Si Frazier ayaw pa niya sumuko. Pero ang coach niya ayaw na magpatuloy. Sabi naman ng coach niya na sino ba yung coach niya? Sabi ng coach niya na pangalan niya si Eddie Futz. Sabi niya, Eddie Futz, sa kanyang ward na si Frazier, Joe, sit down. Sit down, son. It's all over now. Sa 14th round na 15 rounds pali kasi ang malabanan ng boxing nung araw Hindi gagawin 12 rounds lang. Nung araw, patayan hanggang 15 rounds. So, 14 round na pagod na si Frazier. Sabi ng coach niya, si Eddie Futz, sabi, sit down, son. It's all over. No one will forget what you did today.
Ganda ng pagkasabi 'no. Yan ang mga graceful exit na hindi mo makakalimutan sa ganda ng pagkasabi. Eh, sinabi pa yan ano, out of the blue and, at the flick of the finger. Ibig sabihin matalino 'tong coach ni Joe Frazier. Si Muhammad Ali, pangatlong laban nila yon, trilogy nila. Sa pangatlong laban, sa unang laban, TKO ni Ali si Frazier. Sa pangalawang laban, TKO din ni Ali si Frazier. Itong pangatlong laban, actually, sa totoo lang talagang request ito ni Ferdinand Marcos Sr. na doon ang laban sa Araneta. Pagkatapos niyan, natayo yung Ali Mall. Kaya tingin ko, si Muhammad Ali ang may-ari ng Ali Mall. So, anyway, titingnan natin kung paano itong diskarte nito. Ngayon, may nakuha tayong video. Si General Torre nagsimula na practice ngayon. At saka si Basti pala, dati na ito nagpa-practice. So, ipakita ko muna sa inyo itong sabi ni Torre kay Basti, get ready to rumble! Matapang nitong Ilonggong ito. So, Ilonggo versus Cebuano, Cebuano, ang tawag nito, Cebuano Jewish. Kasi Jewish ang nanay ni Basti. So, tapos si Toto na Nick Torre, taga Dumangas, taga Tigbawan. Alam mo, mga boxer sa Pilipinas, dalawang bagay lang eh. Kung hindi Ilonggo, Cebuano. Sabi ni si Rier, pag Ilonggo talaga to, may ara gid hambog, damo 12 rounds pa daw. Siyempre, hindi man kami pisot ba? Ano lang kami, tikalon lang. Alam mo naman yung tikal kasi parang kwento na hindi totoo pero panghambog lang. Walang intention magsinungaling. Si Chito Villahermosa, ready na ang team Basti. Ganun ba? Tagatagom ka ba, Chito? Kaano mo si Bing Villahermosa? Na friend ko. Andiyan siya sa Tagum ngayon. So ito po, maganda ito. Magiging karoon ng Team Torre versus Team Basti. Ang ganda nito. At least maialis natin ang mainit na usapin sa politika. Dadalhin natin sa sports. So, hindi lang pang-politika, pang-sports pa. Grabe, no? Tingnan natin siya, no? Nag-practice ang unang pakita natin yung pag-practice po ni General Torre. Nag-umpisa na siya practice. Ito na. Remove muna natin yan. Tapos i-add natin sa stage yung pag-practice si General Torre. Di lang pang-politika, pag-sports pa. Tingnan mo yung mga suntok ni General Torre. Ayan may mga ratsada din siya kagaya ka Pacquiao So yan. Tingnan naman natin ngayon si Basti. Kayo na magtumingin kung sino sa tingin nyo mas magaling. Ito po, si Basti. Ito, enter, Basti! Ayan, Basti. Palaki natin. Parang mas malutong sumuntok si Basti Di ba magpa-practice pa naman sila mga 2 buwan, ay tamang-tama yan. Praktisado na sila, maganda ng pangsuntok ng mga yan. Kaya ang mangyari niyan ay lahat tayo, manonood tayo. Mamili na lang kayo yung sa gitna, siguro yun ang magre-referee. Tapos Team Basti versus Team Dore, tapos sinong tatawagin nating referee? Dapat mag-referee, si Lacson na lang ang referee. Tapos ang scorer, si Vico Soto, kasi dapat neutral Vico Soto,
Huwag lang si Tito Soto, si Vico Soto lang. Sino pang ibang neutral? O si Isko, maka-Duterte yan eh. Sino pang iba? Yung hindi rin maka-BBM, hindi rin maka-Basti. Parang wala akong nakita eh. Sino pa bang iba? O si Kwan, hindi pwede si Risa Hontiveros kasi maka-kontra Duterte siya. Sabi ni Edgar Agapay, round girl, round girl natin, si Auntie Claire. Maganda naman talaga si Attorney Claire Castro. Yung round girl natin. Tapos, si George Garcia, sige. Sino pa bang iba? Bias yun, hindi na pwede. Sabi ni Rosale, hindi pwede si George. Si ano na lang, sino ba kaya yung hindi bias? Yung normal, kasi nakita ko si Vico Soto lang eh. Sino pa ba yung hindi maka-Duterte, hindi si Lenny Robredo. Round girl na lang si Lenny. Siya pang second round, first round si Claire Castro. Tapos third round, pwede naman siguro papayag naman si Risa Hontiveros, no? Sino pa bang iba? Yung mga si Laila de Lima pang huling round. 12 round boxing ito. So ito na lang, at sa totoo lang, kung matuloy man ito, magdi-diffuse ito, magdi-escalate yung away politika. Kasi sigurado ko, nakikita ko na pagtapos suntukan, kung may ma-knockout man o hindi, pareho pa rin magiging close sa isa't isa kung sino susuntukan. Kasi ganun talagang nature ng suntukan. Si Edgar Agapay, sunod unta maglaban si Bantag o si Dia. Lumabas ka na Bantag. Si curtain raiser kayo ni Bonjing Rimulya. Sino pa bang iba? Sana ay gawin na lang, isettle nyo lang ang political scores nyo doon na sa boxing na lang. Tapos yakapan na lang pagtapos boxing. Di ba? Pagkatapos nakikita ko na si Dario eh. Pag-umpisa, from the blow corner, weighing 90 kilograms, wearing red gloves, and he is staging from the city of Davao, Sebastian Basti Duterte! Palakpakan mga DDS. Tapos tawag naman kay Nick Torre. From the red corner, gawin lang natin red corner, BBM red corner. Weighing, sabi natin 85 pounds. Kasi magkukundi dapat tipik ang weigh nila, dapat magkalapit, ang weight magkalapit. And wearing white gloves. And he hails from Coronadal City. No other than the pride of Ilonggos, General Nicolas Torre! Palakpakan, tapos banatan. Ano kaya mangyari dito? Sa totoo lang kung matutuloy man ito, joke lang ito, pero pag matutuloy ito, this will bring excitement sa mga both sides of the fence. Sa maka-Duterte, anti-Duterte. Ganun lang ho, kasimple yan. Maybe they could stage more, no? Pagkatapos, lalabas si Bantag, mag-surrender siya, pero boxing muna. Pagkatapos, ang kalaban niya, mamili siya sino kalaban niya. Kung pwede rin si Arne Teves. No? Si Arne Teves na lang. Kasi total, pareho naman sila. So, yan na lang, no? Hanggang dyan lang, Battle of Mindanao pala yan, ang Kidapawan versus Davao. Hindi, actually, si Basti, taga Davao. Si Nicolas Torre, taga Coronadal. So, magkano yan para mag-sister city yan eh. Tapos Judy Labrador. Si Zituli, yan kay hindi tuli naman po si Torre eh. Ako, tuli din ako eh. Tanungin yung asawa ko. Tanungin mo yung ang pinsan ko na asawa ni Nicolas Torre. Tuli yan. So, yan lang po ang ating pag-usapan. Sabi ni Senator Lacson, yung kaibigan niya na manager o CEO ng isang malaking hotel, casino hotel, ay nag-alok libre ang venue, wala nang bayad. Tapos lahat na makikita sa gate, manonood at sa pay-per-view at sa mga kikitain sa mga betting platforms ay ibibigay sa mga biktima ng baha.
So, gano'n na lang siguro lagi kung may baha, gano'n na magpabuksig na lang para wala ng flood control projects. So, 'yan lang po. Magandang umaga po magandang hapon po sa lahat. Edgar Agapay, amping kanunay engineer. Maayong gabi sa tanan. Ingatan sana tayo ni Ama. Okay. Oh. Tapos Judy Labrador. Okay. Jolman Oy. Battle of Mindanao. Ayun nga, Battle of Hanggang diyan na lang muna tayo. Maganda